Suratu Ibrahim, si Propeta Abraham. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Alif, Lam, Ra. Ito ang aklat na aming ipinahayag sa iyo, O Muhammad, upang hanguin mo ang sangkatauhan mula sa kadiliman tungo sa liwanag sa kapahintulutan ng kanilang Panginoon, tungo sa landas ng ganap na makapangyarihan, ang kapuri-puri. Allah, sa Kanya ang pagmamay-ari ng anumang nasa mga kalangitan at ng anumang nasa kalupaan at kasawian sa mga di naniniwala mula sa isang matinding parusa. Iyaong mga kinululugdan ang makamundong buhay ng higit kaysa sa kabilang buhay at kanilang hinahadlangan ang tao sa landas ng Allah at kanilang hinahangad na ito ang mensahe ng Quran ay gawing tila, lihis o baluktot. Sila yung mga nasa malubhang kamalian o malayong pagkaligaw. At kami ay hindi nagpadala ng sugo malibang ito ay nagsasalita sa wika ng kanyang mga mamamayan upang gawing malinaw ang mensahe para sa kanila at hinahayaang maligaw ng Allah ang sinumang kanyang naisin at pinapatnubayan ang sinumang kanyang naisin at siya ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. At katiyakan, aming isinugo si Moises, dala ang aming mga ayat, kapahayagan na nagsasabing, hanguin mo ang iyong mga mamamayan mula sa kadiliman tungo sa liwanag, at sila ay iyong paalalahanan sa mga araw ng pagpapala na iginawad ng Allah. Katotohanan, naririto ang mga ayat, aral para sa bawat matiisin at mapagpasalamat. At banggitin mo nang si Moises ay nagsabi sa kanyang mga mamamayan, alalahanin ninyo ang mga pagpapala ng Allah sa inyo nang kayo ay kanyang iniligtas mula sa tauhan ni Paraon na naghahasik sa inyo ng matinding parusa, katampalasanan at kanilang kinikitil ang inyong mga bagong silang na anak na lalaki at hinahayaang mabuhay ang inyong mga kababaihan at iyan ay isang malaking pagsubok mula sa inyong Panginoon. At alalahanin nang ang inyong Panginoon ay nanawagan, kung kayo ay marunong magpasalamat, kayo ay aking daragdagan ng aking biyaya, ngunit kung kayo ay di naniniwala, katotohanan, ang aking parusa ay sadyang matindi. At si Moises ay nagsabi, kung kayo man ay di maniniwala, kayo at maging ang sinumang nasa kalupaan, inyong alalahanin na ang Allah ang mayaman, walang pangangailangan, kapuri-puri. Hindi ba nakarating sa inyo ang balita niyang mga nauna sa inyo, ang mga mamamayan ni Noah at mga mamamayan ng Ad at ang mga tribo ng Thamud at iyong mga mamamayang pagkaraan nila? Walang nakaalam sa kanilang bilang maliban sa Allah. Ang kanilang mga sugo ay nagdala sa kanila ng mga malilino na katibayan, ngunit kanilang inilagay ang kanilang mga kamay sa kanilang mga bibig at nagsabi, katotohanan, kami ay hindi naniniwala sa ano pa mang ipinadala sa inyo at kami ay sadyang nasa malaking agam-agam tungkol sa anumang inyong ipinag-aanyaya sa amin. Ang kanilang mga sugo ay nagsabi, mayroon pa ba kayong agam-agam tungkol sa Allah, ang tagapaglikha ng mga kalangitan at ng kalupaan? Siya ay nag-aanyaya sa inyo upang kayo ay kanyang patawarin sa inyong mga kasalanan at kanyang ipagkaloob sa inyo ang sapat na palugit para sa itinakdang oras. Ngunit sila ay nagsabi, kayo mga sugo ay hindi higit sa isang taong katulad namin, na kayo ay naghahangad lamang na kami ay ilayo sa anumang sinasamba ng aming mga ninuno. Kaya bigyan ninyo kami ng malinaw na batayan. Ang kanilang mga sugo ay nagsabi sa kanila, kami ay hindi humigit sa mga taong katulad
ninyo, subalit iginagawa ng Allah ang pagpapala sa sino mang kanyang nais sa kanyang mga alipin. Hindi marapat para sa amin na kami ay magbigay sa inyo ng batayan o ng anumang kautusan maliban sa kapahintulutan ng Allah. At sa Allah nararapat ipagkaloob ang buong pagtitiwala ng mga naniniwala. At bakit nga hindi kami magtitiwala sa Allah, gayong Siya ang tunay na nagpatnubay sa amin sa aming mga mabubuting gawa, at katiyakan na kami ay magtitiis sa anumang pasakit o dusa na inyong idinudulot sa amin, at sa Allah nararapat ipagkaloob ang buong pagtitiwala ng mga nagtitiwala. At yaong mga di naniwala ay nagsabi sa kanilang mga sugo, "Katiyakan, kayo ay aming itataboy sa labas ng aming lupain, o di kaya kayo ay nararapat magsibalik sa aming relihiyon." Kaya ang kanilang Panginoon ay nagpahayag sa kanila, tunay na aming wawasakin ang mga mapaggawa ng kamalian. At aming titiyakin na kayo, mga naniniwala, ay maninirahan sa mga lupain pagkaraan ng paglaho nila. Iyan ay para sa Kanya na kinatatakutan ang aking kinatatayuan at kinatatakutan ang aking banta. At sila, mga sugo, ay humiling ng pasya o tagumpay mula sa Allah, at dahil dito ay nabigo ang bawat malupit at mapaniil. Sa kanyang harapan ng bawat makasalanan ay ang impyerno, at siya ay paiinumin ng tubig na nagmula sa nagnananang sugat. Ito ay kanyang sapiliting sisipsipin, ngunit nahihirapang lulunin, at ang kamatayan ay dumarating sa kanya mula sa bawat dako. Subalit siya ay hindi mamamatay, at sa kanyang likuran ay isang mabigat na parusa. Ang kahalintulad niyang mga di naniniwala sa kanilang Panginoon ay ito, ang kanilang magawa ay katulad ng mga abo na hinihipan ng malakas na hangin sa binabagyong araw. Hindi nila magawang panatilihin mula sa anumang kanilang pinagsumikapan ang alinmang bagay. Iyan ay malayong pagkaligaw o malubhang kamalian. Hindi ba ninyo nakikita o isinaalang-alang na ang Allah ang siyang lumikha ng mga kalangitan at ng kalupaan sa katotohanan? Kung kanyang nais, kayo ay kanyang mapaalis at magdadala ng panibagong nilikha. At yan ay hindi mahirap gawin para sa Allah. At sila ay magsisilitaw sa harapan ng Allah para sa paghuhukom na magkakasama, at ang mga mahihina ay magsasabi sa mga mapagmalaki, "Katotohanan, kami ay inyong naging tagasunod, kaya kami ba ay inyong matutulungan ng anumang laban sa parusa ng Allah?" Sila ay magsasabi, "Kung kami ay napatnubayan ng Allah, maaari namin kayong napatnubayan, ngunit hindi nga nagkagayon. Walang kaibahan sa atin. Ngayon kung tayo man ay naliligalig o nagtitiis, walang puok para sa ating pagtakas o kaligtasan mula sa parusa." At ang Satanas ay magsasabi kung ang pangyayari ay napagpasiyahan na, "Katotohanan, ang Allah ay nangako sa inyo ng isang pangako ng katotohanan, at ako ay nangako rin. Ngunit ako ay nagtaksil sa inyo. Wala akong karapatan sa inyo maliban na ako ay nag-anyaya sa inyo at kayo ay tumugon o sumunod sa akin. Kaya huwag ninyo akong sisihin, bagkus inyong sisihin ang inyong mga sarili. Hindi ko kayo matutulungan at hindi rin ninyo ako matutulungan. Katotohanan, aking itinatakwil ang inyong ginawang pagtatambal sa akin sa Allah noon. Katotohanan, para sa mga mapaggawa ng kamalian ay isang mahapding parusa." At iyong mga naniwala at gumawa ng mga gawaing matuwid, sila ay papapasukin sa mga hardin na sa ilalim ng mga ito ay may mga ilog na umaagos upang mamalagi roon ng walang hanggan sa kapahintulutan ng kanilang Panginoon. Ang kanilang pagbati roon ay kapayapaan. Hindi ba ninyo nakikita
o isinaalang-alang kung paano naglahad ng paghahalintulad ang Allah. Kanyang ginagawa ang mabuting salita, La ilaha illallah, na tulad ng isang mabuting punong kahoy na ang ugat ay matatag na nakatirik at ang mga sanga nito ay nagtataasan sa kalangitan. Ito ay nagbumunga ng kanyang mga prutas sa lahat ng panahon sa pamamagitan ng kapahintulutan ng Panginoon nito, at ang Allah ay nagbibigay ng mga paghahalintulad para sa sangkatauhan upang sakali sila ay matutong makaalala. At ang kahalintulad ng isang masamang salita, pagtatambal sa Allah, ay tulad ng isang masamang punong kahoy. Ito ay binunot mula sa ibabaw ng lupa na walang anupamang katatagan. Pananatilihing matatag ng Allah iyaong mga tunay na naniniwala sa pamamagitan ng matibay na salita sa makamundong buhay at sa kabilang buhay, at hahayaan namang maligaw ng Allah iyaong mga mapaggawa ng kamalian, at sapagkat ginagawa ng Allah ang anumang kanyang nais. Hindi mo ba nakita o isinaalang-alang iyaong mga ipinagpalit ang mga pagpapala ng Allah para sa kawalan ng paniniwala at kanilang isinadlak ang kanilang mga mamamayan sa tahanan ng kapariwaraan? Sa apoy ng impyerno sila ay papapasukin doon upang sunugin at sadyang napakasamang kinasadlakan. At sila ay nagtatakda sa Allah ng makapantay, karibal, upang iligaw ang mga tao sa kanyang landas. Sabihin, kayo ay magtamasa ng ligaya sa maikling buhay sa mundo, sapagkat katotohanan, ang inyong patutunguhan ay ang apoy. Sabihin mo, O Muhammad, sa aking mga alipin na naniniwala, na sila ay magsagawa ng pagdarasal at gumugol sa kawanggawa mula sa anumang panustos na aming ipinagkaloob sa kanila, lihim man at hayagan, bago dumating ang isang araw na walang bilihan at walang pagkakaibigan. Ang Allah ang siyang lumikha sa mga kalangitan at sa kalupaan, at siya ang nagbaba ng tubig mula sa langit, at sa pamamagitan nito ng ulan ay sumibol ang mga prutas bilang panustos para sa inyong ikabubuhay, at kanyang itinalaga para sa inyo ang mga sasakyang dagat upang ito ay makapaglayag sa laot ng karagatan sa pamamagitan ng kanyang kautusan, at itinalaga para sa inyo ang mga ilog. At itinalaga para sa inyo ang araw at ang buwan, kapwa patuloy sa pag-inog, at itinalaga para sa inyo ang gabi at ang maghapon. At kanyang ipinagkaloob sa inyo ang lahat ng inyong kahilingan sa kanya, at kung inyong bibilangin ang mga pagpapala ng Allah, kailanman ay hindi ninyo magagawang isa-isahin ang mga ito. Katotohanan, ang sangkatauhan ay mapaggawa ng kamalian at walang utang na loob. At banggitin mo, O Muhammad, nang si Abraham ay nagsabi, Aking Panginoon, gawin mo po ang lungsod na ito Makkah na matiwasay, at ilayo mo po ako at ang aking mga anak na lalaki mula sa pagsamba sa mga idolo ribulto. Aking Panginoon, katotohanan, nang dahil sa mga ribultong ito, kanilang inailigaw ang karamihan sa tao, datapwat sino man ang sumunod sa akin, siya ay nabibilang sa akin, at sino man ang sumuway sa akin, katotohanan, ikaw ay mapagpatawad, maawain. Aming Panginoon, aking pinatira ang ilan sa aking mga supling sa isang tigang nilambak malapit sa iyong sagradong bahay, ang Kaaba. Aming Panginoon, ito ay upang sila ay magsagawa ng pagdarasal. Kaya hayaan mo pong makapalapit ang kalooban ng mga tao sa kanila, at ipagkaloob mo po sa kanila ang panustos mula sa mga prutas upang sakali sila ay matutong magpasalamat sa iyong mga biyaya. Aming Panginoon, katotohanan, iyong lubos na nababatid ang anumang aming itinatago at ang anumang aming inihahayag, at walang bagay sa kalupaan o sa kalangitan ang nakakubli mula sa Allah.
Alhamdulillah, ang lahat ng papuri ay sa Allah na siyang naggawad sa aking katandaang gulang ng mga anak kong sina Ismail at Isaac. Katotohanan, ang aking Panginoon ang palakinig ng mga panalangin. Aking Panginoon, gawin mo po akong isang tagapagtaguyod ng pagdarasal at gayon din ang aking mga anak. Aming Panginoon, at tanggapin mo po ang aking panalangin. Aming Panginoon, patawarin mo po ako at ang aking mga magulang at ang lahat ng mga naniniwala sa araw na ang pagtutuos ng mga gawa ay magaganap. At huwag mong isipin na ang Allah ay hindi nakatatalos sa anumang ginagawa ng mga mapaggawa ng kamalian. Sila ay kanyang binibigyan lamang ng sapat na palugit hanggang sa araw na ang mga mata ay nakatulala sa ligalim, sanhi ng matinding sindak. Sila ay humahangos sa unahan, ang kanilang mga ulo ay nakataas, ang kanilang pagsulyap ay hindi bumabalik sa kanila, at ang kanilang mga puso ay tila hangin, hungkag at walang tibok. At magbabala, O Muhammad, sa sangkatauhan sa araw na iyon na ang parusa ay darating sa kanila, at yaong mga mapaggawa ng mga kamalian ay magsasabi, Aming Panginoon, kami po ay iyong ipagpaliban para sa maikling panahon. Kami po ay tutugon sa iyong panawagan at susunod sa mga sugo. Ngunit ito ang magiging kasagutan sa kanila. Hindi ba kayo ay nanumpa noon pa man na para sa inyo ang biyaya ng makamundong buhay ay walang katapusan? At kayo ay nanirahan sa mga pamamahay niyaong mga gumawa ng kamalian sa kanilang mga sarili at ito ay naging malinaw sa inyo kung paano ang aming ginawang pagwasak sa kanila at aming inilahad sa inyo ang maraming halimbawa bilang paalala sa inyo. At katiyakan, sila ay nagbalak ng kanilang masamang balakin, ngunit ang kanilang balakin ay nasa kaalaman ng Allah kahit na ang kanilang balakin ay naging sapat na upang buwagin ang mga bundok. Kaya huwag mong isipin o Muhammad na ang Allah ay hindi tutupad sa kanyang pangako sa kanyang mga sugo. Katotohanan, ang Allah ay ganap na makapangyarihan, nagtatangan ng parusa. Sa araw na iyon, ang kalupaan ay papalitan ng isang panibagong kalupaan at gayon din ang mga kalangitan. At sila lahat ng mga nilikha ay magsisilitaw sa harapan ng Allah, ang nag-iisa, ang nangingibabaw. At iyong makikita ang mga mapaggawa ng kabuktutan sa araw na iyon na sama-samang nakagapos ng tanikala. Ang kanilang mga kasuotan ay mula sa malapot o maitim na likido na tila alkitran at ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng apoy. Upang bayaran ng Allah ang bawat kaluluwa para sa anumang kanilang mga pinagsumikapan, katotohanan, ang Allah ay maagap sa pagtutuos, pagbibilang ng mga gawa. Ito, ang Quran, ay mensahe para sa sangkatauhan upang sila ay bigyan ng babala sa pamamagitan nito at upang kanilang malaman na siya ang tanging Diyos, ang nag-iisa na dapat sambahin at upang mapaalalahanan ang mga taong nagtataglay na pangunawa.